parehas. Hindi mo ba traidor siya sa inyo? Hindi niya na ako tatraidor eh, kahit kailan. Dumadaling din sa katawan niya ang mahiwagang gamot ko. Ikaw na naman? Sino ka ba talaga? Ako si Zero. At mula ngayon, ako na magiging tagabantay mo. Gusto ko mapalapit ka ulit kay Oliver. Bakit? Kailangan mapalapit ka sa kanya para makuha ko ang gusto ko sa kanya. Ang espada ni Panday. Patawarin mo ko, anak. Nasaktan kita kanina. Bakit ang mahalaga? Hindi na po kayo galit sa akin. Mahal na mahal ko po kayo, ma. Nahihiling sana ako sa'yo. Ano po yun, ma? Tawan mo ng espada ng Panday at ibigay mo ang kaputik sa akin para anak sa kaligtasan mo. Ma, natutuwa po ako na iniisip niyo po ang kapakanan ko. Pero, hindi po pwede. Hindi ko po pwede ibigay sa inyo ang espada. Isa po kasi napili nito. At matagal ko na pong tinanggap ang pagiging batang Panday ko. Kaya handa ko pong harapin kahit anong pagsubok na darating. Ipaglalaban at poprotektahan ko po ang espada tulad ng pagprotekta na ginawa sa amin ito. Masyado ka pang maraming sinasabi. Kung ayaw mo, wag mo. Ma! 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 Sandali lang! Ma! Ma! Nagalit na naman sa akin si Mama. Pero, hindi ko naman pwedeng isuko basta-basta na lang yung espada. Ano ba talaga mas matimbang? Ang pagiging Oliver ko? Ang pagiging batang Panday ko? Ano, Rosana? Nakuha mo na ba ang kaputol ng espada ng Panday na hawak ng anak mo? Patawarin mo. Hindi ko gustong pipiliin ka at painitin ko. Pinapatawad kita. Dahil naiintindihan kita. Alam kong hindi basta-basta isusuko ng mga batang Panday ang espada. Huwag ka mag-alala. May ibang araw pa naman para sa'yo. Salamat. Gagawin ko ang lahat para makuha ang espada. Para mapasayo yung nakapalakas na kapamilya. Yan ang mga gusto ko sa'yo. Alam mo kung anong hinahanap ko. Ay, ano ba? Oreos? Ola, anong nangyari? Si Charlie wala sa kwarto. Alam niya ba kung saan nagpunta si Charlie? Hala, saan na naman ba yung nagpunta? Kailangan kong malaman kung saan nagpunta ang batang Panday. Kailangan ko siyang mahanap.
Anong maipaglilingkod ko sa'yo? Aling? Mayor, alam niyo po ba kung saan dinala ng mga scientists yung tatay ko? Sino ba yung tatay mo? Yung taong kambing ko na hinuli niyo kagabi. Taong kambing? Tatay mo lang? Oo, ang layo naman sa itsura mo, ano? Yung tatay ko po talaga siya. Ining. Marami pa akong gagawin sa loob. Wala akong panahon makipaglokohan sa'yo. Mayor, kaya ko po patunayan na anak niya ako. Abay, sabi lang hindi ako mag-uubos ng oras sa'yo. Ay, pataan? Kaya ko po talagang patunayan sa inyo na anak niya ako. Basta ipangako niyo lang po na tuturo niyo kung nasan siya. Sige na nga. Patunayan mo. Bilisan mo. Sumama na kaya ako sa inyo sa paghanap. Dito ka na muna, Ola. Baka sakaling bumalik si Charlie at si Andreas para may maabutan sila dito. Sige, sandali. Ito, i-text niyo ako sa number ni Nikki, ha? Kung ano man, kung hanap niyo na sila. Tatawagan ko rin kayo dyan kapag bumalik na sila dito. Mag-iingat kayo, ha? Dalawa nang nawawala sa atin. Ayoko na madagdagan pa. Basta huwag kayo maghiwa-hiwalay. Opo, Ate Ola. Mag-iingat po kami. Huwag mo ko nang bahala sa kanila. Huwag ka mag-alala, Ola. Tungkulin kong bantayan ang mga batang panday. At handa akong ibigay ang aking buhay para gampanan ang tungkulin na yun. Oh, lumapit mo lang kayo dito. Dali. Bata naman yun ang kahit. Sinasabi ko ang anak na tao. Subukan ko natin sa mga kaya. Ayon sa isang report, tagal na nilang alam na may taong kambing silang kapitbahay. At tayo lumalang sa mga Bawal awa nila po. Huwag niyo po ako may tulong. Gusto ko lang po mahanap si Ibay. Bigyan mga nagpapatuloy ito dahil ang binigay mo sa taong kambing kagabi. Huwag niyo po ako may tulong. Makawalan niyo po. Wala po akong ginagawa. Opo. Binarin nila si Charlie. Ang sama nila. Papatulog lang yan. Pero bata pa rin siya, hindi nila dapat ginawa yun. Hindi ligtas si Charlie. Kailangan natin siyang puntahan. Huwag na tayo magsayang ng oras. Bakit hindi mo ginagawa ang pagkain mo? Si Oris pa yung bang iniisip mo? Kilala mo si Orius? Naikontra siya sa akin ng tiyo mo, Sarah. Bakit naman pati ang personal kong buhay kinukwento niya sa'yo? Bodyguard mo ako. Dapat lang na alam ko ang bawat detalye tungkol sa'yo. Kalimutan mo na si Orius. Hindi siyang lalaking karapat-dapat para sa'yo. Excuse me. Hinihingi ko ba ang opinion mo? Kasali rin ba sa trabaho mo bilang bodyguard ko ang diktahan mo kung sino karapat dapat para sa akin at kung sinong dapat kalimutan? Alam mo, ngayon naiintindihan ko na kung bakit ikaw ang napili ni Tito para magbantay sa akin. Pareho kasi kayong pakalamero! Ano ba? Bitawan mo nga ako! Huwag mo kasi sagawan. O tratuhin ng ganito. Hindi mo ako kilala. Hindi mo alam kung anong pwede kong gawin sa'yo. Wala. Papasukin niyo ko kami. Ako ang tagapangalaga ng batang nakakulong sa loob. Hindi papasa sa akin yung palusot mo, boy. Manong guard, nagsasabi po siya ng totoo. Oo nga. O sige, magsama-sama kayo doon ng mamang yun. Ha? Ganyan-ganyan din ang sinabi niya.
James, anong ginagawa niyo dito? Ayos. Napanood namin yung nangyari, kaya nagmadali kami pumunta dito. Ano nangyari kay Charlie? Ba't siya nakulong? Napanood din namin na hinuli siya. Kaya sumugod kami dito para ilabas si Charlie. So, anong gagawin natin? Hindi na tayo makapasok. Madaan nga po, madaan. Hoy, Manong, papasukan niyo lang po kasi kami. Kilala po talaga namin si Charlie. Hindi po kami nagjo-joke. Si Mayor lang makakapagsabi kung sino ang pwede naming papasukin o hindi. Hindi po pasukan mo kami. At pagpuntan mo kami kay Mayor, kakagatan po namin siya. Magsiuwi na nga kayo, ha? Huwag na kayo makiyasyoso pa dito! Ang kukulit nyo! Ano, ma'am? Saan po tayo ngayon? Eto na nga, tinitignan ko kung anong magandang tunda na balita. Taong kambing? Ang weird. Nagkaroon ng ganitong balita nung sikat pa yung mga Panday Kids. Nasaan na kaya ang Panday Kids? Bakit kaya wala nang balita tungkol sa kanila? Loosa sila, no? Interesado ka pa rin ba sa kanila? Oo naman, Paul. Dahil hanggang ngayon, wala pa rin nakakaalam kung sino talaga ang mga batang Panday. Oliver, kung umalik na lang kaya tayo mamaya. Pag konti na lang yung tao, siguro papasukin nila tayo. Hindi pwede, Haji! Kailangan natin makapasok na yun! Ay, baka kasi Manong, papasukin niyo na po kasi kami! Hindi nga sabi pwede. Ang kulit nyo rin, no? Sige, pag hindi na kami pinapasok, palilintikan ka talaga sa akin kasi nga! Hoy, Totoy! Eh? Hindi ako takot sa mga batang pagkita katulad niya! Ako na hindi ako. Oliver, relax lang, Oliver. Hoy, Manong, ha? Hindi niyo ba kami kilala? Siya! Ako! At yung batang kinuha ninyo, kami ang Pandaykin! Ha? Pasensya na ako kayo. Nagbibiro lang tong dalawang paslit na to. Di ako nagbibiro! Ako talaga yung batang Panday! Papasukin niyo na kami! Kasama naman ba yung kaibigan ko? Kayo? Panday Kids? Eh, ang dungis-dungis nyo, no? Huwag niyo ako magtawalan ng kaibigan ko, ha? Gugulo nyo, magsayag nga kayo! Hoy! Huwag kang nga manulang ka bata! Ano ba makila mo? Sige, ipapadala ko agad ang mga tao ko dyan. Thank you. It's a pleasure doing business with you. Mukhang masaya ka. May magandang balita ba, Enrico? Magandang maganda. Hindi ko inaasahan itong sorpresa ko. Bakit? Ano sinabi na tumawag? Lumantad si Charlie. Nagpakilala bilang anak ng taong kambing. Ginawa ni Charlie? Kung minsan hindi ko talaga maintindihan ang katangahan ng mga tao. Masyado lang pinapaira ng puso nila. Hindi sila nag-iisip. Ipinapahamak tuloy nila ang mga sarili nila. Tingnan mo na yung Charlie ngayon. Nakakulong tuloy siya ngayon sa munisipyo. Mabuti na rin yun. Para mabawasan ang lakas ng mga batang Panday dahil kulang sila. Tama ka, Rosana. Pero hindi siya magtatagal na nakakulong. Dahil mapapasakin siya. Mukhang sobra-sobra tayo itong padala sa akin ng boss mo. Gusto lang magpasalamat ang boss ko dahil tinawag niyo agad sa kanya ang tungkol ko sa bata. At hinihiling din niya na sana sa susunod na may magpakita ditong kakaibang nilalang sa inyo. Eh kami pa rin ang una niyang tatawagan. Ganun palagi. Makakaasa ka na. Puntahan na natin yung bata. Oh, sige. Siyempre. Haji! Oliver! Okay ginawa niyo. Huwag tayo mag-aksaya ng oras. Hanapin natin si Charlie. Hoy! Miguel! Anong nangyayari dito, ha? Pasensya na ho kayo.
May mga bata ko kasi kanina ang gugulo. Nasaan na sila? Hindi ka nata. Mukhang nalusutan nata kami. Mga sa loob! Sige, kunin mo na yung bata. Sino ba kayo? Paano kayo nakapasok dito? Kami ang pamilya ni Charlie, kaya pakawalan niyo na siya. Okay ka po ngayon. Pinigilan po namin sila pero nakalabas pa rin. Sir, ma'am, labas ako kayo para wala nang gulo. Talagang manggugulo kami dito pag hindi nyo binigay si Charlie. Hindi kami aalis hanggat hindi ko kasama ang anak ko. Excuse me, tama ba yung nakuha kong tip? Nandito na yung mga batang panday? Oo, nandito nga sila kanina. Yung nagsasabi sila ng mga batang tanggay. Pero ko lang kayo. Inawi din yung kasama. Nagbibiwa lang yung mga bata. Kagabi, nandito pa ang Panday Kids at sinahanap nila ang taong kambing. Totoo ba? Totoo. Kami nga yung may pinagtanungan kagabi. Ano, yun na? Kuha na ka agad kondakan? Okay, sige. Roll tayo. Narito ako ngayon kung saan may mga bata nagsasabing sila ang Panday Kids. Hindi pa ito nakumpirma kung totoo ba o biro lamang. Pero ayon sa mga nakausap ko, nagpunta daw kagabi ang mga batang panday para hanapin ang taong kambing. Nagbalik na nga ba ang mga Panday Kids? Kung oo, bakit? Anong panganib ang naghihintay sa atin? Yun po ang tututukan natin muli. Ako po, si Apple Perez, Tag-uulan. Kunin mo na yung bata. Hindi ko pinari mo yan. Sige. Ay, subukan yung hawakan! Subukan yung hawakan! Subukan nyo! Talagang magkakagulo tayo dito. Ako yung ama ng bata na yan. Teka muna, paano ka naging ama ng bata? Eh, nasasabi lang sa akin ng bata na ang ama niya yung taong kambing. Kaya dapat lang nabapunta yan sa scientist. Subukan mo na yun. Hindi ako magdadalawang isip na idemanda ka. Dahil may mga dokumento kami na nagpapatunay na kami ang tunay na magulang ni Charlie. Totoo sinabi ng asawa ko, Mayor. Pag hindi nyo binalik sa akin si Charlie, ididemanda namin kayo. Kidnapping. Menor de edad ang anak ko. Wala kayong karapatan na ikulong siya. Saka isa pa, hindi ba malapit na ang eleksyon, Mayor? Diba? Gusto mong masira ang maganda mong pangalan na matagal mo nang inaalagaan. Sabi lang po! Sabi lang po! Mamaya na po yan. Sabi lang po. Posible nga na sila yung mga Panday Kids. 2 lalaki at 1 babae. Nasaan ang bata, Dr. Cortez? Nasaan na si Charlie? Ipagpaumanin niyo po, Sir Enrico. Hindi ko po nakuha yung bata. Ano? Hindi ba may usapan na kami? Oo nga po, pero may dumating at nangalam kaya hindi po natin ang plano. Tinakot po nila si Mayor kaya hindi po nabigay sa amin. Yan ang nararapat sa mga taong wala na sila. Subukan mong kunin mo ang espada kay Oliver sana. Masusunod, Enrico. Siguraduhin mo lang. Dahil kung hindi, alam mo na magiging kapalaran mo. Sinabi ko na sa'yo, Enrico. Hindi kita bibiguin. Ako ang kahinaan ni Oliver. Sigurado akong ibibigay niya sa akin ang espada.
Daddy James? Mami Tessa? Bakit po kayo nandito? Sila ang tumulong sa amin para makalabas ka, Charlie. Thank you, Daddy James. Thank you, Mami Tessa. Pero, paano niyo po nalaman? Saka, paano niyo po napapahid yung ngayon na pakawalan ako? Mahabang story nga, Charlie, pero huwag mo na isipin yun, okay? Ang importante, ligtas ka na. Saka anak, sa susunod, huwag mo magpakita sa ibang tao yung sumay mo dahil hindi nila naintindihan. Gusto ko lang naman po kasi patunayan na anak ko ni Tay Andreas. Ang akala ko po kasi, pag ginawa ko yun, mahanap ko na si Itay. Pero, wala pa rin po bang balita kay Itay? Anak, huwag ka mag-alala, okay? Gagawin ko lahat ng kaya kong gawin. Gagamitin ko lahat ng koneksyon ko para lang mahanap siya. Kung kailangan natin isa-isahin lahat ng laboratory dito sa Pilipinas, gagawin natin. Salamat po, Daddy. Anak, para sa'yo kahit ano. Charlie. Nahahagin ko rin. Nananaginip? Anong ibig mong sabihin? Habang natutulog ka, binanggit mo ang pangalang Charlie. Sino ba si Charlie? Andres, nagkatinala ka bang Charlie? Charlie ay kaaway. Kailangan patayin na mga kaaway sa ngalan ni Panginoon Isa. Nasaan si Charlie? Umalis na naman siya, no? Baka mamaya makulong ulit yun eh. Hindi, Nikki. Kasama yung tatay niya. Nakita na nila si Tay Andreas? Hindi yun. Yung isang tatay niya. Yung si Daddy James. Sumama kasi siya kay Daddy James para hanapin si Tatay Andreas. Ma! Ano po nangyari sa inyo kagabi? Bakit hindi po agad kayo umuwi? Ma! Oliver, galit na naman yung mama sa'yo? Ma? Bakit anong ginagawa niyo? At kaya sipin ng mama niya si Oliver. Uy, Makoy! Kumusta ka na? Saka dito. Opo ka. Yan ka lang napadalaw. Pasensya ka na, ha? Lagi ko kasing kasama ang nanay ko. Napanood ko kayo sa TV, ah. Teka, nasan nga pala si Dude? Andun sa kwarto nila. Mukhang galit na naman sa kanya yung mama niya. Ano? Ma, bakit? Saan tayo pupunta? Hindi tayo. Ako lang. Aalis na ako. Ha? Bakit? Huwag niyo po akong iwan, Ma. Kasama po ako sa inyo. Bakit pa? Eh, wala naman akong halaga sa'yo. Wala ka naman tiwala sa akin. Mas may tiwala ka pa sa mga kapa-bata panday mo at kay Kuya Oris mo. Pero sa akin, wala. Wala akong halaga sa'yo. Hindi po totoo yan. May tiwala po ako sa inyo. Bakit hindi mo maibigay sa akin ang espada ni Panday? Patunayan mo sa akin kung libre na may tiwala ka sa akin. Ipagkatiwala mo sa akin ang espada kung talagang pinakahalagahan mo ako. Dude at saka ni Aling Rosana. Bakit? May double trouble na naman ba ulit sila? Di ko alam ako eh.
Pero simula nagkatrabaho si Tita Rosana, nagbago na naman siya kay Oliver. Pinapabayaan na naman yung anak niya. Minsan pa nga, nasusungitan pa eh. Ako, kawawa naman pala si Dud. Samantalang ako, ang saya-saya na namin ng nanay ko. Kala ko pa naman okay na sila. Ibang klase talaga yan si Alan Rosana. Bakit na naman kaya tinotopak yan? Ewan ko ba doon? Hindi ko talaga alam yung problema nila. Kawawa naman pala ang kaibigan ko. Ano kayang magagawa ko para kay Dud? Paano ko kaya sila mapapaglapit ni Aling Rosana? Makita mo na. Hindi mo ako mapagbigyan. Aalis na ako. Dito ka na lang. Kung masaya ka naman dito. Hindi mo naman ako kailangan sa buhay mo. Ma? Kailangan ko po kayo, Ma. Mahal na mahal ko po kayo. Kung ito po magpapatunay ng halaga mo sa akin, sige po. Kakatiwala ko na sa yung espada ng panday. Basta kung doon lang po ako iwan ulit. Ayoko na po mawalay pa sa inyo. Akala ko hindi na kita makikita. Ayan, nangyari yan. Kamusta ka na, Escribador? Nagkita na naman tayo. Nakita ka rin mo kayo, binigay mo ang kapiraso ng espada sa mama mo. Ingit ka lang! Wala kang pamilya! Ganon. Anak, huwag ka na masyadong malungkot. Sobrang namimiss ko lang po talaga si Tay. Hindi mo na kailangan mangulila pa. Nandito na ako. Tay! Magkakaroon pa tayo na nakita ko noon. Nasa lang hinihingi ko sa'yo, Rosana. Ito ba ang hinahanap mo?